Okay. Sige po, let's put our hand on top of our hearts and let's declare Luke 4:18 to 19, okay? 1, 2, 3, go! The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set up liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Amen? Palakpakan natin si Lord. Praise God. Ayan. Now let's declare our JA1 culture. Ayan. Habang dinedeklara mo yan, maniwala ka, nagaganap sa'yo. Amen. Come on, let's declare. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ. And I am not extreme. Amen. Palakpakan natin si Jesus. Amen. Thank you, Lord. Yan pong Luke 4:18 to 19, tsaka JA1 Culture. Nung kami po ay nagkaroon ng mini Christmas party sa aming life group, ay napagtantuan ko na kailangan ay araw-araw dinedeklara. Amen? Para lalong masaulo. Ayan. Kasi po, kami nagkaroon ng mini Christmas party sa aming life group. Kung sino makapag-recite ng Luke 4:18 to 19, ng dire-diretso, nang hindi nagkahalo-halo, may premyo. E di, nung walang nakapag-recite, e di walang may premyo. Tsaka po yung J1 Culture. Yan, tinignan ko kung talagang every Sunday nating dinedeklara, amen. Tinignan ko kung talagang pagkakagising ay dinedeklara din, napagtantuan ko din na ang Lord ay tuloy-tuloy na may revelation sa buhay ng bawat isa. Amen. Binibiyayaan tayo ni Lord na tayo maging blessing, anointed, so on and so on. Amen? Amen. Praise God. Palakpakan nga natin muna si Lord. Praise God. Batiin mo muna ang katabi mo. Partner, ang sarap mag-worship sa Lord. Lalo na kung kasama kita. Yung, tingin nga. Ngumiti ba yung katabi mo? O nainis lang? Ngumiti ba? Ayan. Sino dito? Kaninang umaga, nag-drive ka, tapos you experience freezing rain. Diba? Kanina po nung may inahatid ako sa airport around before 4 a.m., kada patak po ng ulan sa windshield ko ay yellow. Salamat sa Lord. Tayong mga anak ng Diyos ay laging covered. Amen. Iniingatan lagi tayo ni Lord. Amen. Praise God. Palakpan natin si Lord. Tsaka yung pag-iingat na yan, tested and proven. Pwede ba i-share? Share ko. Nung Friday, di may prayer works, may youth night dito nung Friday. Mayroong papunta dito, magpe-prayer works. Eh, madulas, mas snow. Aba dahil madulas, mas snow, yung sasakyan sa likod, hindi napigilan. Dire-diretso nag-slide. Eh, di sa madaling sabi, nabangga. Alam nyo matindi, kahit nabangga, walang gasgas sa sasakyan. Kahit yung nakabangga, wala ding gasgas. Nagtamaan lang. Ganong katindi ang kaya ni Lord sa buhay ng bawat isa. Amen. Praise God. Kaya, inyong mga sasakyan, i-dedicate natin kay Lord. Basta kapag nakadedicate kay Lord, edi si Lord ang kikilos. Amen. May tanong pa ako sa inyo. Sino excited? Next week, Christmas party na. Woo! Christmas party na po next week, yes. December 21 na po. 18 days na lang, 2026 na. Grabe. So for bilis. No po, next Sunday, Christmas party na po. Kaya I am excited sa mga talagang pinaghahandaan ng bawat ministry. No? Shout out sa Anointed Men's. Woo! Wow. Shout out sa Anointed Women's. Shout out sa Anointed Youth. Wow. Naghahanda. Iniipon para sa Sunday. Yan. Tsaka sa Anointed Kids. Yan. Amen. Na-excite po kasi ang pagkilos po ni Lord sa ating buhay ay laging patindi ng patindi. Every time hindi nababawasan ng favor ni Lord sa buhay ng bawat isa. Amen? Kaya next week po, sabi mo sa katabi mo, see you there. Mag-invite ka pa ng isa. Amen? Marami po tayong pagkain.
raffle and everything. Kaya tayo po'y magsasaya sa presence ni Lord next Sunday, December 21. No? Parang J1 Got Talent ang mangyayari. Hindi ko alam kung may bubuga ng apoy, may lulunok ng espada. Abangan nyo. May mag-split? Ay, wow. Ay, wow. Tatalunin nyo sila Rochelle, yan. Sila Sex Bomb Rochelle, yan. Okay. Sige, abangan po namin yan. Tsaka nga po pala this December, on December 29, especially sa mga post-MGR students, we have our water baptism. Congratulations. Graduate na kayo. Amen. Palakpan natin ni Lord sa kanilang buhay. Ready na sa mga gagawin pa ni Lord sa kanilang buhay. We are about to move forward sa higher calling ni Lord sa buhay ng bawat isa. Amen. Sino dito nakapanood mo kagabi yung live stream ng ating 27th year anniversary ng church kagabi sa Pinas? Kanina umaga, yun, amen. Grabe yung mga deklarasyon. Excited ako kasi sabi sa isang deklarasyon doon, ang nanatiling maglingkod ng tuloy-tuloy, siyang tuloy-tuloy makakaranas ng pabor mula sa Panginoon. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, partner, tuloy-tuloy tayo. Amen. Malamig man ang panahon, mainit pa rin tayo kay Lord. Amen. Nagyayelo man ang kalsada, yelo pa rin. Amen. Praise God. Sino po excited sa word ni Lord tonight? Amen. Palakpan natin si Lord. Sabi mo sa katabi mo, wag mo akong dadaldalin. Wag mo akong dadaldalin. O kaya naman sa katabi mo, wag kang hihilik. Wag kang hihilik. Okay? Kasi alam niyo po, ang message po natin tonight, yan, excited po ako sa message ni Lord tonight. Ang message po natin tonight will be refreshed. Sabi mo nga sa katabi mo, be refreshed. Sa likod, be refreshed. Humanap ka ng tatlo, sabi mo, be refreshed. Be refreshed. Sige, deklarahan mo, be refreshed. Be refreshed. Wow, be refreshed. Yan. Amen. O sige, nung nagdeklara ka ng be refreshed, naunawaan nyo ba? Ibig sabihin po, kapag sinabi nating be refreshed, no? Ibig sabihin, ma-restore, be restored. Yan. Ibig sabihin ng be refreshed, ma-renewed, no? Mga dapat ma-renew, i-renew ni Lord. Pag sinabing be refreshed, ma-re-energize, no? Pag sinabing be refreshed, ma-revive. Amen. May tanong po ako sa inyo. Because 18 days na lang, 2026 na, kayo gay mga pagod na. Ay, hindi. Ayun, praise God. Palakpan natin si Lord. Amen. Praise God. Pero, doon sa mga magsasabing pagod na, alam niyo po, valid yan. Valid yan. Why? Kasi, nasa lupa tayo, no? Pwedeng napapagod, everyday gigising, madaling araw, may trabaho. Hindi lang basta gigising. Magkukudkud ng yelo sa sasakyan, magpapala. Sabi namin nung kailan gayon, 2 Fridays ago, kapag the more ka nagpapala ng snow, isipin mo, mas marami kang pinagpapalang pagpapala. Yan. Kaya huwag ka magalit kapag nag-i-snow. Matuwa ka, deklarahan mo, Lord, kasing dami ng snow ang mga pagpapalang ibubuhos mo sa buhay ko. Amen? Huwag mong kakagalitan ng snow. Okay? Alam niyo po, kamusta po ang ating naging whole 2025? Did you guys expect the things that had happened this year on you? Yan. Naging happy ba kayo sa mga nangyari this whole year 2025? Last week kasi we had a recap of what had happened every month, no? Ngayon, December na, no? I'll tell you this. Yung mga naging deklarasyon, sinong naniniwala, talaga nagkaroon ng kaganapan. Amen. Ito po yung mga naging declarations natin last January during our worship day. Yan. Nga po pala, January 17, 2026, we have our worship night but we're gonna call it Vision Day. Yan. Kasi si Lord bababaan tayo ng mas matitinding vision. Ito po ang naging declarations natin Last January worship night.
No, kung maalala nyo, kung andun tayo, kung kasama namin kayo sa baba, nag-worship, nag-aabang ng mga declarations sa Lord. Una, first declarations that we had was for us to experience Abrahamic anointing. Ano pong ibig sabihin niyan? Kung naalala nyo, it is the anointing that can save generation. It is the anointing na nabago ang pangalan mo. Who's gonna agree to me this year? Nalaman mo, yung purpose pala sa'yo ni Lord may mas matindi pa. Hindi ka lang basta gigising sa umaga. This year na unawaan mo, yung pangalan mo binago ni Lord. Dati ikaw ay warrior, ngayon ikaw ay warrior na. No, dati ikaw ay warrior, ikaw ay worshiper na. Nagkaroon ng ng Abrahamic anointing. Na dati akala mo kakaunti ang mararanasan mo, pero when you experience God's presence into your life, yung wala ay lalong nagkaroon. We also declare unstoppable worship. Na-experience natin yan. Especially ito, very literal na example. Shout out sa mga kasama dun sa ating local camp last June. Walang power sa hall. Hindi kinaya ng mga battery. Namatay ang mga cabin. Pero, hindi nahinto sa pag-worship. Hindi lang doon. Nagkaroon ng mga sitwasyon, pero kahit may sitwasyon, nakapag-worship pa rin. There came an unstoppable worship. Naranasan natin. Sunod na naging declaration natin the beginning of the year. We declared that there will be a great move of the church. Nakita niyo po ba yung mga revival around the world? No? Yung mga nangyari na behind the scenes, akala natin pangit, pero at behind, binubuo pala ni Lord yung testimony ng isa't isa. Amen. Have you guys realized that this year, grabe, dati wala kang pakialam sa paligid mo. Ngayon, excited kang mag-life group. Excited kang mag-reach out palalo. Alam niyo po, na-excite ako sa 2026. Isa po sa mga ina-impress si Lord sa akin this coming year, that this year, 2026, we will be able to reach the unreachable. Sinong ready doon? Dati akala mo, hindi mahirap yang i-invite. Hindi mahirap yan dalhin sa presence si Lord. Magugulat ka, mas maaga pa sa'yo sa Sunday service. Why? Kasi nagaganap. Amen. Sunod na naging declaration natin, there will be an uncommon favor sa mga lingkod ng Panginoon to His disciples. Sino naranasan mo? Nung ikaw ngayon naglingkod ka, akala mo, the more kang sumunod, the more kang mawawalan, pero akala mo, nabawasan ka, pero nag-yes ka kay Lord, hindi mo inakala, may gagamitin pala si Lord para pagpalain ka. Hindi mo inakala na pwede palang magkaroon ng pagpapala mula sa bagay na yon. Hindi mo inakala that the more that we have given, akala natin mababawasan tayo. Pero the Lord allowed us to realize, the more that we give to Him, the Lord will show na sa Kanya, yung mga bagay na akala natin impossible i-provide, si Lord nag-provide. Amen. And also, last thing that we have declared last January, promises will be fulfilled. Hindi ko po alam if you guys already realized, this whole year, baka po kasi nakakalimutan natin, marami nang tinugon si Lord. At sasabihin ko po sa inyo, hindi natatapos si Lord dyan. May tutugunin pa si Lord sa'yo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, God is not yet done with you. May gagawin pa ang Diyos sa'yo. Amen. May gagawin pa si Lord sa buhay ng bawat isa. And guys, we are here today. Not just to worship the Lord. I pray, kasi 18 days na lang, 2026 na, ngayon pa lang. Let's be ready. Na bago tayo tumawid ng taong 2026, ngayon pa lang, puno ka na. Bago tayo tumawid ng taong 2026, ngayon pa lang okay na ang puso mo. Hindi yung January, saka ka magpapaayos. Hindi yung January, saka ka magbababad. Ngayon pa lang, babad ka na dapat. Bakit? Para pagpasok ng January 2026, tatanggap ka na lang. Amen. Lalakaran mo na lang. Bakit? Handa ka na. Amen. Ngayon pa lang, I pray and I hope we, as a church, may we end this year right. So that on January, we can start the year right. Amen. Sino dito, excited ka
Bago pumasok ang 2026, ngayon pa lang, inihanda ka na ni Lord sa mga pagpapala mo. Amen. Sino dito, excited ka? Ngayon pa lang, yung nilalagay ni Lord sa puso mo on this coming year, ngayon nagiging malinaw na lahat. Nagkakaroon ng clarity, nagkakaroon ng excitement sa heart mo. Bakit? Tatawid kang okay. Tatawid kang ready. Tatawid kang excited. Tatawid kang nag-e-expect sa Panginoon. Tatawid ka with full faith sa Lord. Na bago matapos ang taong ito, hindi nabawasan ng faith mo. Lalo, itinaas ni Lord ang pananampalataya ng bawat isa. Para pagpasok ng taong 2026, pataas ng pataas ang level of faith ng J1 Sherwood Park. Amen. Sabi po sa Zechariah 4, verse 10, sabi dyan, do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Focus po tayo doon sa nakadilaw. Si Lord masaya kapag may isang bagay na nagsisimula. For the Lord rejoices to see the work begin. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, ngayon pa lang, simulan mo na. Lumalim lalo sa Lord. Ngayon pa lang, simulan mo na lalong magtiwala sa Lord. Ngayon pa lang, simulan mo na lalong naglalakad sa mga pangako ni Lord. Why? Si Lord excited lagi. Hindi lang magbaba ng mga pagpapalang makalangit. Si Lord excited ding makita ka na nagsisimula ka tama. Amen. Sabi mo sa katabi mo, magsimula tayo ng tama. Amen. Magsimula daw ng tama. No? Huwag gagawa ng New Year's resolution. Ngayon pa lang, pwede naman ngayon pa lang. Huwag nang hintayin mag-January. Pwede naman ngayon pa lang magbago na. Huwag nang hintayin Pastor, kasi maghahandaan. May Noche Buena. May Medianoche. After na lang po, saka ako. Pwede ngayon pa lang. Amen. Huwag ka nang maghintay ng panahon. Ready or not, kayang magbago. Amen. Si Lord excited sa mga nagsisimula. Kaya as we enter the upcoming new season, ngayon pa lang, nire-refresh ka na ni Lord. Ngayon pa lang, gusto ni Lord, ready tayo sa restoration niya. Ngayon pa lang, gustong ipaintindi sa atin, Lord, before we reach 2026, restored na tayo. Before we reach the beginning of the next season, okay na okay tayo. Amen. Let's dive into our main scripture tonight. Let's open our Bibles in Joel chapter 2, verses 21 to 27. Ayan. Sige po. Yan. Sa mga note takers dyan, prepare your notebook, pen, and Bible. Sa mga nag-highlight, yan. Sige. Let's open our Bibles in Joel chapter 2, 21 to 27. Tanungin mo muna yung katabi mo, partner, ready ka na ba? Sagutin mo ako. Excited na ako. Sana ikaw din. Amen. Sige po, let's read. Let's read Joel 2, verse 21. Sabi dito, fear not. Sino dito takot pa rin hanggang ngayon? Takot ka pa rin maiwan. Takot ka pa rin masaktan. Yan. Pero ang sabi ni Lord, ngayon pa lang, fear not. Sabihin nga natin, fear not. Huwag ka nang matakot. Okay? Fear not, O land. Be glad and rejoice. Patingin nga po ng mga mukha na nagre-rejoice. Patingin. Yan. Yung hindi mo kang pilit. Yan. Be glad and rejoice. Amen. For the Lord has done marvelous things. Sino dito may ginawang matindi na si Lord sa'yo? Amen. I'll tell you this, hindi natatapos si Lord dyan. Verse 22, inulit ni Lord. Do not be afraid. Baka kasi nung una ka lang matapang ngayon, dahil nagdaan ng 2025, medyo nanghina ka. Inulit ni Lord. Do not be afraid. You beasts of the field, yung mga animals po yan, for the open pastures are springing up, and the tree bears its fruit. Nagbubunga na lahat. The fig tree and the vine yield their strength. Next verse. Verse 23. Sabi sa verse 23, be glad then, you children of Zion, o kaya naman, be glad, J1 Sherwood Park. Be glad, J1 people, be glad. Okay? Be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God. For He has given you
the former rain faithfully. Si Lord pala kapag nagbubuhos sa atin, si Lord hindi nagda-doubt. Kapag si Lord nagbuhos sa atin, si Lord faithfully siya na nagtitiwala, kahit sa isip mo hindi mo kaya, si Lord may tiwala sa iyo na kaya mong tanggapin ang binubuhos niya. Amen. Si Lord faithful. Amen. For He has given you the former rain faithfully, and He will cause the rain to come down for you. The former rain and the latter rain in the first month. Verse 24. Sabi sa verse 24, the threshing floors shall be full of wheat, and the vats shall overflow with new wine and oil. Sa other translation po, ang sabi diyan, your threshing floor will pile up with wheat. Magpapatong-patong. Kasi akala natin, ang pagpapala, ang kayang gawin ni Lord, yung pupunuin ka lang. Nakakalimutan natin, pwede palang pagpatong-patungin ng mga pagpapala. Naranasan nyo na ba yon? Pagpatong-patungin ng mga pagpapala? Dahil magkakapatong, bawal galawin. Pag po kami tinatanong minsan sa bahay, ikaw gay may county diyan. Ang sagot po namin, meron, kaso bawal galawin. Magkakapatong, magugulo ang patas. Ganun po kami sa bahay Bawal galawin at magugulo ang patas. Alam niyo po, mararanasan natin yan. Yung magkakapatong na testimony, yung magpapile up yung victory mo. Sino excited doon? Amen. Sige, pasalamatan natin si Lord. Ito na, verse 25. Listen to this, verse 25. So I will restore to you the years that the swarming locust has eaten. The crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army which I sent among you. Alam niyo po, itong season pa lang ito, hindi lang gusto ni Lord na tayo makatawid ng basta na sa 2026. Gusto ni Lord, lahat ng inagaw ng enemy this whole year, tatawid na ni-restore lahat sa atin ng Panginoon. Gusto ni Lord na tatawid tayo na yung lakas na nawala, restored ka. Gusto ni Lord na tatawid tayo na lahat ng faith na nabawasan, gusto ni Lord mas mataas kaysa dati. Amen. Be ready, church. I-restore ka ni Lord. Amen. Sabi mo nga sa tabi mo, i-restore ka ni Lord. I-restore ka ni Lord. Amen. Verse 26. You shall eat in plenty and be satisfied. Sabihin nga natin, eat in plenty. Yan. Ngayong Pasko, ipaparanas ni Lord, Noche Buena ng hindi 500 pesos lang. Eat in plenty. Amen. And be satisfied. Amen. And praise the name of the Lord, your God, who has dealt with wondrously with you. And my people shall never be put to shame. Walang anak ni Lord na mapapahiya. Walang lingkod na Lord na mapapahiya. Amen. Ngayon pa lang, feeling ko na may nire-restore na si Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, partner, nire-restore ka na ni Lord. Nire-restore ka na ni Lord. Amen. Verse 27. Then you shall know that I am in the midst of Israel. Or in other words, you shall know na in midst of our situation, kasama natin si Lord. Amen. I am the Lord your God, and there is no other. My people shall never be put to shame. Amen. Sige, palakpakan natin si Jesus. Tayo po'y saglit na manalangin. Let's all close our eyes, let's bow our heads, and let's pray for a bit. Hallelujah. Father God, we just continuously submit to you. We just continuously humble ourselves before you. Lord, if this past seasons, there had been a toil on us, Lord God, if this past seasons, Lord God, we were not able to control every outcome of our circumstance, but Lord, we believe that from the previous seasons that you have allowed into our lives, you will not allow your children to be put into shame. Kaya tonight, i-restore mo ang bawat isa. Hindi lang basta restore, refresh kung refresh. Salamat, Holy Spirit. Be the one to fully work into your people. And Lord, we expect so much more from you. Lord, we just entrust everything unto you. We love you. We praise you. This we pray in Jesus' name.
Amen. Sige, palakpan natin si Lord. Sabihin mo nga uli, be refreshed. Mas malakas, be refreshed. Yung convicted ka, be refreshed. Amen. Ngayon, we're gonna talk about paanong restoration ang gagawin ni Lord sa'yo. Yan. Sino excited doon? Sino dito gusto mong malaman, how will God refresh you? Kasi, pwedeng aware ka lang. Na Lord, sige Lord, i-restore mo ako. Saan? Saan kayo i-restore ni Lord? We're gonna talk about how will God refresh you. Are you guys ready? Okay? How will God refresh you? Number 1, God will remind you. He never forgets about you. Papaalalahanan tayo ni Lord na hindi niya tayo minsan kinalimutan. Pwede tayo makalimot sa Lord, pero si Lord never niya tayo kinalimutan. Pwede tayo makalimot sa mga magagandang ginawa ni Lord, pero si Lord, lagi kanyang paaalalahanan na meron siyang magandang ginawa, meron siyang magandang ginagawa, at meron siyang magandang gagawin pa lang sa buhay ng bawat isa. Gusto ni Lord ngayong gabi. Hindi lang natin maunawaan na i-restore tayo ni Lord. Gusto ni Lord maunawaan natin na tayo, lagi tayong iniisip ni Lord. Amen. Joel 2, verse 21. Fear not, O land, be glad and rejoice, for the Lord has done marvelous things. O kumbaga, Batanggenyo translation, kayo magsaya at ako'y may ginawa na sa inyo. Amen? Baka kasi minsan, our faith is overcome with fear, our faith is overcome with trials, our faith is overcome ng mga sitwasyong hindi natin inaasahan. Bakit? Sino ba ang mas malaki? Yung problema mo, si Lord. Sino ba ang mas malaki? Yung hinihingi mo, si Lord. Sino ba ang mas malaki? Yung sakit mo o si Lord? Sino ba ang mas malaki? Yung hinaharap mo o si Lord? I believe si Lord ang mas malaki. Amen. Kaya you know what, church? Sa pag-restore ni Lord, na gagawin niya sa atin this very evening, be reminded, hindi tayo nakalimutan ni Diyos. Lagi tayong iniisip ni Lord. Sabi sa Isaiah 49, 14 to 16. Yan po ay 14 to 16. Isaiah 49, 14 to 16. Sabi dito, yet Jerusalem says, the Lord has deserted us. May kilala ba kayong parang Jerusalem? Yung kapag nagpe-pray, Lord, you have deserted us. Nakalimutan mo na kami. Parang yung mga pangako mo, parang pangakong napako. Lord has deserted us. The Lord has forgotten us. May kilala ba kayong ganyan? Nag-pray, tapos mamaya nung nag-pray, imbis na magpasalamat, ang sinabi kay Lord, Lord, siguro nakalimutan mo na yung pangako mo sa akin. Lord, siguro you have forgotten your word in me. Pero let's continue reading. Verse 15. Never. Hinding-hindi. Can a mother forget her nursing child? Can she feel no love for the child she has born? But even if, pero kahit na, but even if makalimutan mo, even if na nakalimutan natin, even if na meron tayong mga pinagtatagumpayan, even if that we are placed into a position wherein we are already asking our faith, but even if that were possible, sabi ni Lord, I would not forget you. Sabi ni Jesus, I would not forget you. Hindi ka kinalimutan ni Lord. Nung mag-isa ka, umiiyak ka, hindi ka nakalimutan ni Lord. Nung mag-isa ka, may pinagtatagumpayan ka, you thought that no one was there to help you, let me tell you this. Sabi ni Lord, I would not forget you. Hindi kinalimutan ni Lord ang kanyang mga anak. Amen. I would not forget you. See, I have written your name on the palms of my hands. Woo! Nagigets niyo po ba? Ganon tayo iniisip ni Lord. Hindi niya tayo kinalimutan. Sinulat pa niya ang pangalan natin sa kanyang mga palad. Minsan nga tayo, pag naglilista, okay, nilagay sa rep, may notes, may alarm, nakakalimutan pa rin natin. Pero si Lord, when He says, I would not forget you, hindi ka talaga niya kakalimutan.
Ano mang kalaki ng problema mo, ano mang pinagtatagumpayan mo, church, let me tell you this, hindi nakalimutan ni Lord ang pangako niya sa'yo. Hindi nakalimutan ng Panginoon ang promise niya sa'yo. Hindi nakalimutan ni Jesus ang mga bagay na gusto niyang gawin sa buhay mo. Always in my mind, sabi ni Lord, is a picture of Jerusalem's walls in ruins. Church, para ma-restore ka, lagi nating tandaan that you and I are always on God's mind. Lagi tayong iniisip ni Lord. Paggising mo, iniisip ka ni Lord. Pag kumakain ka, iniisip ka ni Lord. Kahit nga naliligo ka, iniisip ka pa rin ni Lord eh. Kahit ngayon nagdadrive ka, iniisip ka ni Lord. Lagi tayong nasa isipan ni Lord. Amen? You are always on God's mind. Ngayong patapos na ang taon, baka ang tendency, we would think, yung promise namang yun, January pa, baka nakalimutan na ni Lord. Yung word namang yun natanggap ko, parang year 2023 pa. Parang year 2021 pa nga, parang, narinig ko, parang 19 kopong ko pa nga narinig yun eh. Pero alam niyo po, hindi kayang kalimutan ni Lord ang kanyang mga anak. Hindi kayang kalimutan ni Lord ang luhang mga natanim mo na. Hindi kayang kalimutan ni Lord ang mga idinudulog mo sa kanyang paanan. Psalms 139 verse 17. Sabi ni Lord, how precious are your thoughts about me. Oh God, they cannot be numbered. Sabi nung psalmist, Lord, grabe yung mga thoughts mo sa akin. Ang thoughts ko sa sarili ko, I am a sinner, pero ang thoughts mo sa akin, I am saved. Lord, ang thoughts ko sa sarili ko, I am weak, pero ang thoughts mo for me, I am strong. Lord, ang thoughts ko sa sarili ko, I am poor, pero ang thoughts mo sa akin, I am rich. Lord, ang thoughts ko sa sarili ko, I am sick, pero ang thoughts mo, Lord, sa akin, I am healed. How precious are the thoughts of the Lord to His children. Church, tandaan ni Lord ang pangako niya sa'yo. Sabihin mo nga sa katabi mo, tandaan ni Lord ang mga pangako niya sa'yo. Amen. Tandaan ni Lord. Pwedeng ikaw makalimutan mo na ang mga natanggap mong salita sa Lord. Pero si Lord, He is waiting na ang kanyang salita ay magkaroon ng katuparan sa buhay mo. Amen. So that's number 1. Ito po'y 7. Kaya bibilisan ko. Ito'y 7. How God will refresh us. First, God will remind you that He never forgets about you. Pangalawa, how will God refresh you? Number 2, God will bring fruitfulness to you. Yan. Pastor, winter, paano magbubunga? Ay, ibahin mo si Lord. Kahit winter, gusto ni Lord, nagbubunga ka. Hindi nagbubunga nga. Nagbubunga. Amen? Joel 2, verse 22. It says here, don't be afraid, you animals of the field, for the wilderness pastures will soon be green. The trees will again be filled with fruit. Fig trees and grapevines will be loaded down once more. Focus on that phrase. You will be loaded down once more. Naka-experience na po kayo mag-grocery? Tapos yung cart nyo parang naka $100 na ako, parang hindi pa rin puno yung cart ko. Parang $200 na, hindi pa rin puno. Alam niyo po, pag sinabing si Lord, paparanasin ka ng loaded, sure na sure. Ang ipaparanas ni Lord sa'yo, loaded. Na kahit sa kakaunting mararanasan mo, loaded na loaded ka. Alam niyo po ba kapag sinabi loaded, kapag sinabing loaded, siksik, malaman, huwag niyong tingnan ng akin tiyan. Siksik, malaman, loaded. Ganun kapag sinabing loaded. Kapag sinabing loaded, hindi lang basta may laman, punong-puno. Siksik, liglig at umaapaw. Ganung klase kapag sinabi nating loaded. Your fruit will be loaded and will be repeated. Bakit repeated? Makikibalik sa verse, sa slide. Sabi dun sa last part, the fig trees and grapevines will be loaded down once more. Kung anong pinuno na sa iyo ni Lord noon, ipaparanas niya ulit sa iyo ngayon. Kung anong fruitfulness noon ang pinaranas sa iyo ni Lord,
ipaparanas uli sa'yo ni Lord ngayon. Kung anong mabunga sa'yo noon, pagbubungahin uli sa'yo ni Lord ngayon. Amen. That your vines will be loaded down once more. Yung mga miracles ni Lord, uulitin niya. Gusto ko lang i-restore ni Lord eh. Hindi ka lang gusto ni Lord na lumalim ang faith sa Kanya. Hindi lang gusto ni Lord na magkaroon ka ng malalim na relasyon sa Kanya. Gusto ni Lord, punuin ka. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, partner, be loaded. Amen. Hindi lang be loaded. Sabi doon, once more. Yung ginawa na noon, uulitin uli ni Lord. Kanino yon? J1 Sherwood Park, ano nang pagpupuno ang ginawa ni Lord? Isipin nyo na, name it. It will happen again once more. Amen? Pangatlo, how will God refresh you? God will demonstrate another outpouring. Sino excited kapag si Lord ay may binubuhos? Sino excited kapag si Lord ay may binababa? Alam niyo po, if you guys are here in front, kapag kayo ang nag-share pag Sunday, kayo ay may encourage. Parang tanda ko last Friday po, nag-youth night, nag-Christmas party ang mga youth. Ngayon, may nag-park po sa likod ng sasakyan ko. Dahil nag-park siya sa likod ng sasakyan ko, hindi ako makalabas. Maghahatid na ako. Nung kinausap ko, pasuyo naman po ng inyong sasakyan. Maghahatid lang po ako. Ako'y natuwa sa sagot. Pasensya na, pastor, wala na kasi ako makitang pagpaparkingan. Nagigess niyo po ba yun? Kung ang Lord ay nagbuhos na ng matindi noon, mas matindi ang ibubuhos ni Lord ngayon. Amen? Kaya, baka kasi nakakalimutan natin na ang Lord ay may binuhos. Baka kasi nakakalimutan mo, hindi mo nasasalo ng ayos. Si Lord kasi nagbuhos Meron nga nag-testify, Pastor, hindi ko nga alam paano na-provide yung sa bahay. Pero Pastor, ang galing ni Lord, na-provide yung sa bahay. May nagte-testify, Pastor, akala ko nga next year na dadating, pero ang galing, humabol pa rin ang pagpapala ko this year. Amen. Naalala niyo po yung declaration natin last Sunday? Be ready, bago matapos ng taon, may mga pagpapalang hahabol sa'yo. May mga answered prayer na hahabol sa'yo. Amen. Kung may binuhos na si Lord, anong hindi niya kayang ibuhos ngayon? Amen. Joel 2, verse 23. Rejoice! Magsaya daw! Amen. Kaya kapag nagpe-praise and worship, sabi kanina sa kanta, pumalakpak. Ayan, palakpak ay ganun Ngalay, nagangalay na. Pagod na ata Sabi pa sunod, pumalakpak. Umindak. Ay, ang indak ay ganun ay, indak na daw yon. Ay, nung mga... Sa bahay po kasi, kung makikita nyo po ang aking YouTube account, yung pong aking account sa YouTube, nakasign in sa TV, kapag nakikita ko mga previous watch, bawal maghalo ang langis sa tubig. Mga pelikulang hindi ko alam kung kailan pa. Aba, ba't ako napunta doon? Alam niyo po, na-realize ko, si Lord, when He said something to you, kapag may binuhos si Lord, gusto niya, hindi lang yun hanggang doon, meron pa rin siyang ibubuhos ang sunod-sunod. Amen. Kasi ayaw ni Lord na makilala natin siya, ay si Lord pala limitado ang kayang gawin. No. The God that we serve is the God who is limitless. Amen. Kaya gusto ni Lord, ma-rejoice ka. Ayun, naalala ko na. Noong mga pelikula, noong mga 19 kopong-kopong yan. Abi kapag nagdidiskuhan, talagang giyon, talagang baba. Abi, bakit pag Sunday worship, pumalakpak, umindak, wari ko yung pagod na ga. Lumundag, ay hindi na mabuhat ang sarili. Alundag, ganito na lang. Hindi man lang umangat ang paa sa lupa. Lumundag, anong huli? Sumigaw, ang sigaw, woo! Parang nagtataboy ng aso, woo! 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 Church, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Magalak sa Lord. Amen. Pumalakpak sa Lord. Sumigaw sa Lord. Amen. Rejoice.
Ang dami ng ginawa ni Lord, ngayon ka pa ba manghihina? Ngayon ka pa ba mawawala ng pag-asa? The Lord will demonstrate another outpouring. Alam niyo, church, patong-patong na testimony. Umaapaw na victory. Kapag sinabi nating another outpouring, yung testimony mo, papatungan pa ng mas matinding testimony. Kapag sinabi nating another outpouring, yung victory mo, dadagdagan pa ng victory. Amen? Kasi alam niyo pa, if we're gonna read that Joel 2 verse 23, rejoice in the Lord your God, for the rain He sends, demonstrate His faithfulness. Si Lord faithful siya eh. Kapag si Lord ay nag-bless sa'yo, hindi niya tatanungin, anak, ay ang pagkakatiwala mo sa akin? Hindi. Si Lord, gusto niya ikaw mag-decide fully. Si Lord, hindi niya tayo kukontrolin. Ang gusto ni Lord, lumabas ng kusa sa atin yung pagtitiwala natin sa Kanya. Hindi ko kontrolin ni Lord kung anong meron ka. Ang gusto ni Lord, ikaw magkusa ka, magbigay sa Kanya. Ang gusto ni Lord, kusa ka maglingkod sa Kanya. Bakit? Para tuloy-tuloy natin maranasan yung another outpouring. Amen. Sino may gusto ng gantong pagpapala? Pataas ng pataas. Patong-patong. Amen. Ma-excite ka. Nire-restore ka ni Lord ngayon. Amen. Number 4. Ano pa ang mga, how will God refresh us? God will restore what the enemy, palima pala yun. Number 4, God will renew your purpose. Alam niyo po, it's easy to say na meron tayong purpose. Bakit? Pastor, purpose kong palakahin ng ayos ang aking mga anak. Pastor, purpose kong mag-aral ng mabuti. Lord, Pastor, alam ko ang purpose ko eh. Purpose kong maging gwapo. Pastor, ang purpose ko maging maganda. Pastor, ang purpose ko, ako ay gigising lang, papasok sa trabaho, and that's it. Pero, who will agree to me? Nung na-encounter mo ang presence si Lord, dati, nagtatakal ka lang ng kape sa work mo. Pero yung mga tinatakal mong kape, pinagpe-pray mo pa. Lord, kung gaano kadami ng butil ng asukal dito, ganito kadaming mawiwin ko. Ay pag sa dami, Amen. Amen. Lord, kung gaano kadami itong mga ginagayat ko. Lord, kung gaano ko pinupunasan itong lamesang to sa trabaho ko, ganun mo lilinisin ang aking pamilya. Yun. Grabe yung mga prayer. Amen. Di ba? Lord, kung gaano ako nagbubuhat sa trabaho ko. Lord, thank you. Higit sa kalakasan na mararanasan ko. May nababagong purpose eh. Nung na-experience mo si Lord, nabago ang buhay mo, nabago ang buhay ko, nabago ang buhay nating lahat. Amen? Joel 2 verse 24, the threshing floors will be piled high with grain. Nung sinabing again, may purpose ka na eh. Nakakatuwa nga ang Lord eh. Sa mga ministry po natin, I am blessed sa ating mga ministry. Sa worship team, sa media, sa kids, sa ushering. Akala nila, alam niyo po, dati kapag tinatanong ko si mama, kami po may review lagi sa bahay. Ma, kamusta po ang ushers? Ayun, nagdala ng juice, nagdala ng tinapay. Masaya po ako sa ginagawa niyo po, wag niyo pong ano. Tapos maya-maya, nagla-life group na sila. Every video call, di ba po, sa Facebook. Natutuwa po ako. Kasi unti-unti nalalaman ng purpose. Ang purpose pala pag-usher ay hindi lang tagadala ng juice, hindi lang tagadala ng tinapay. Nag-aakay din pala ng kaluluwa kay Lord. Alam niyo yun? Ang purpose ay lalong gumaganda. The threshing floors will again be piled high. Pataas ng pataas ang pagtawag ni Lord sa'yo. Amen. Gaya po ng naging declaration kagabi, ang tindi po. Hindi ko pa natatapos fully yung ating anniversary ng church. Pero grabe, kung akala mo hanggang dyan ka lang, let me tell you this, magulat ka next year, baka andito ka na. Yung sumagot ng mauna ka. Nagigess niyo po ba? Amen? Oh. Bakit? Gusto ni Lord ang purpose mo? Paangat ng paangat.
Ang gusto ni Lord, ang pagtawag niya sa iyo, patindi ng patindi. Ang gusto ni Lord, yung calling mo, paapoy ka ng paapoy. Amen. Let's continue reading the scripture. The threshing floors will again be piled high with grain, and the presses will overflow with new wine and olive oil. Napag-usapan na natin yan eh. Pressing, crushing. Kung walang magpe-press, walang magiging new wine. Alam mo, gagamitin tayong lahat ni Lord for the overflow that is about to come. Hindi ka lang basta tatanggap, you will be a vessel ng overflow ni Lord. Kaya naman, humanda ka. Yung pagtawag ni Lord sa'yo, titindi ng titindi pa. Amen. Sino excited doon? Amen. Next. How will God will refresh you? Number 5. God will restore what the enemy has taken. Kung anong ninakaw sa'yo ng kaaway ngayong taon, hindi lang basta ibabalik ni Lord, imumultiply ni Lord. Lahat ng ninakaw sa'yo ng sitwasyon mo, ng kaaway, na anything, hindi mo lang basta i-welcome pabalik. Hindi lang ganito ang pag-welcome. Lalawak ang pag-welcome mo kasi yung babalik, mas makapal, mas matindi, mas grabe, mas madami. Amen? God will restore what the enemy has taken. Ano bang ninakaw sa'yo ng kaaway? Pastor, nawalan ako ng joy. Pastor, nawalan ako ng hope, ng paglilingkod. Pastor, nawalan ako ng fire on just being in God's presence. Pastor, nawalan na ako ng hope. Ako go with the flow. Pero, let it be clear today. Kung anong ninakaw sa'yo ng kaaway, imumultiply ni Lord sa'yo pabalik. Kanino yun, church? Kanino yun? Amen? Joel 2 verse 25. The Lord says, I will give you back. Ulitin ko. The Lord says, I will give you back. Ulitin ko po, parang hindi kayo convicted pa eh. The Lord says, I will give you back. Ibabalik ni Lord lahat ng nawala. Imumultiply palalo. Amen? Alam niyo po, gaya ng ating number 1, gusto ni Lord, maisip natin na tayo lagi iniisip ni Lord. Magpapasko. Nakabalot na ang mga regalo. Kapag tayo nag-open po ng regalo this Christmas, kung ano nakabalot, yun na yun. Alangan tayo lumapit sa nagbigay, ito na yun. Ito na yun. Ang ganda ng balot, ang laki ng ribbon. Pero ang laman ito. Pero alam niyo po, kapag si Lord ang nagbigay ng regalo, kahit maliit, pagbukas mo, malaki pala siya. Ganon i-restore ni Lord ang buhay mo. Amen. The Lord says, I will give you back what the locust has taken away from you. Ano ang nawala sa iyo this year? Could be your excitement, your passion. Akala mo, you're just here. Tandaan niyo po, ako po, I saw how J1 Sherwood Park started. Nung andito pa sila Pastor Ernest, sila Rapio, I saw how God is faithful. And along the years, I've seen how the Lord has tested everyone. I've seen how the Lord had refined everyone. May mga tinanggal si Lord, may mga tines si Lord, pero alam niyo po, inalaw yan ni Lord para maranasan natin yung great restoration. Maranasan natin yung matinding multiplication. Ano pong tinutukoy ko? Dati excited tayo dito sa place na to. Aba, may nagrereklamo, wala na daw maparkingan. Magpagawa ng parkingan. Pastor, sa tayo kukuha? Hindi ko din alam. Basta kay Lord tayo aasa. Amen. Pastor, kailangan na natin maggawa ng ganito. Kailangan natin ganito. Alam niyo po, natutuwa ako sa mga visionary dito sa church eh. Pastor, kailangan natin ito eh. Pastor, parang maganda ito eh. No? Yan. Alam niyo po sa mga matitinding visionary na kilala ko sa church, worship team, tsaka media team. Grabe kapag lalapit sa akin, Pastor, kailangan natin to, Pastor. Pastor, kailangan natin yung ganito. Alam niyo po, hindi ko din alam kung paano ibibigay yan. Pero grabe,
kita na natin. Ito na. Amen? Ito na. At itong matindi, hindi natatapos si Lord dito. Yung excitement natin, how we started serving the Lord, ibabalik ngayon ni Lord. Yung excitement, yung apoy na paglilingkod, ngayon ipaparanas ni Lord. Sobrang sarap maglingkod sa Panginoon. Sobrang sarap magstay sa Kanyang presence. Sobrang sarap na lagi tayo na sa Panginoon. Amen? Next, paanim. How will God refresh us? Number 6, God will give the desire of your heart. Ganyan ka i-restore ni Lord. Hindi ka lang basta bubuhusan. Gusto ni Lord masaya ka. Ang gusto ni Lord, naglilingkod kang hindi mabigat ang puso ko. Lord, naglilingkod ako pero parang hirap na ako. Church, walang lingkod na pinaghirap ng Lord. Walang servant na nahirapan. Lahat na naglingkod sa Lord ng tapat, lalong inangat ni Lord pataas. Amen? Kaya ang gusto ni Lord, the more that you are serving Him, the more na mag-expect ka, taasan mo ang faith mo. Kapag may hihingin ka kay Lord, yung imposible. Kapag kayo po'y sasali sa usapan ng mga youth, masarap kausap ang mga yan. Mga visionary, mga yan. Mga desire na kanilang heart ay matitindi. Sasabihin maya-maya ng isa, Pastor, bili mo ako ng sasakyan. Bay, teka. Sa tayo kukuha. Yung isa sasabihin, Pastor, bili mo ako ng bagong instrument. Abay, teka. Parang ako'y piggy bank Para ako po yung natutuwa sa ganun. Yung imposible humingi, imposible din ang tatanggapin. Amen? Kaya hingin mo ang imposible. Amen? Hingin mo lagi kay Lord ang imposible. Huwag kang mananatili sa kung nasaan ka, i-upgrade ka ni Lord. Amen? Alam niyo po, yung aming pong bahay, kaya po doon ay talagang nagpaskill kami ng House of Breakthrough sa mga nakabisita na po sa bahay. Napansin nyo yung nakapaskill doon? House of Breakthrough. Breakthrough po yun. Biyaya ni Lord na kay isang taon na sa bahay na yun. Kapag minsan ay may mapagbubulay-bulayan, lalim. Pagbubulay-bulayan, kami gaganyan minsan. Lord, katindi mo. Isa pa nga. Lord, isa pa nga. Ganun humingi kay Lord. Kami titingin mamaya. Kami nag-uusap-usap lang naman kain. Mamaya may magsasabi, what if bumili pa kaya tayo ng isa pa? Sa isip ko, teka, sa tayo kukuha. Gusto kasi ni Lord, masaya naglilingkod. Ang gusto ni Lord, restored kang naglilingkod. Amen? Joel 2, verse 26. Once again, isa pa. Sabihin nga natin, isa pa. Lord, isa pa. Ano ang hinihingi mo kay Lord? Sabihin mo, Lord, isa pa. Lord, isa pa. 2026, baka may nagpe-pray. Baka lang naman. Hindi ko naman pinupush kayo. Baka may nagpe-pray, Lord, baby, isa pa. Isa pa. Once again, sabi ni Lord, once again, isa pa. Once again, you will have all the food you want. Okay? O sige, magturuan na kayo. Sige, declare nyo na. Isa pa daw. Bakit? Kapag maraming bunganga sa bahay, ito po, you will have all the food you want. Amen? Amen. And you will praise the Lord your God who does these miracles for you. Never again. Hindi na mauulit yung disgrace ng mga anak ni Lord. Hindi na mauulit yung nagpa-down sa'yo. Hindi na mauulit yung nagpahina ng faith mo. Bakit? Ibibigay ni Lord ang desire ng puso mo. Kanino yon? Ganon maglingkod sa Lord. Ganon ang mga nire-restore ni Lord. Baka mamaya kasi sa bahay, alam niyo yun, kasi ramdam ko po yun minsan like, nakikita ko din naman po kayo, ganyan, kapag tayo nag-fellowship. Ramdam ko yung excited kapag may fellowship. Ramdam ko din yung lungkot kapag mag-uuwian. O, gaya, pag Sunday, mamaya pustahan. Pastor, pustahan talaga.
Ano ba maganda salita? Mamaya makikita nyo, tapos na ang service, mga nag-uusap-usap pa dyan. Abay, masarap sa presence si Lord eh. Masarap sa presensya ng Panginoon. Ganon ang mga nire-restore ni Lord. Laging nasa presence si Lord. Amen. Masarap palang nakalapel. Para talaga ako nagbebenta dito eh. I am introducing to you kung paano kayo i-refresh si Lord. Amen. All who trust in the Lord will never be put into shame. Tandaan natin yan. Lahat ng nagtiwala sa Lord, hindi niya binigo. Lahat ng binigay lahat sa Panginoon, let me tell you this, gugulatin ka ng Panginoon. Tutumbasan ni Lord higit pa. Lahat ng binuhos mo sa Kanya. Bago matapos ang 2025, magugulat na lang tayo. May mga pagpapalang hahabol pa sa'yo. May mga pagpapalang hahabol pa sa'yo. Amen. Nire-refresh ka ni Lord. Nire-refresh ka ni Lord. Ganun maglingkod sa Lord. Sino pang nakabisita sa bahay? Na meron ho kami dong gusto ko nga gawing business eh. Yung massage chair. Di naman namin yung binili. Dumating sa bahay. Walang binayaran, may massage chair. Sa mga pagod na po sa buhay, punta po kayo, may massage chair. Papahiram ko po sa inyo, mag-massage kayo doon. Tayo magkakape, mag-uusap tayo. Abay, Pastor, ba't mo na machinery yan? Kakagulat po. Ako hindi ko, kasi minsan pinapakita ko po kay Jenny. Sabi ni Jenny sa akin, yung gayan sa SMA, 50 pesos per hour. Yung gayan sa SMA kapag talagang kapag sunod-sunod, para kang spaceship. Ganyan. Masaya pong magtiwala sa Lord. Kahit hindi mo hinihingi, ipaparanas siya sa'yo. Kahit hindi mo ine-expect, ibibigay niya sa'yo. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, be restored. Be restored. Be restored. Amen. Last. 7. Paano tayo i-refresh ni Lord? God will reveal Himself more to you. Kung paano mo naranasan noon si Lord, may mas matinding revelation sa iyo si Lord. Akala mo siya ay healer lang, hindi lang siya basta-basta healer. Siya ay kaya magtunaw ng cancer cells. Si Lord ay hindi basta-basta provider. Si Lord ay kaya mag-provide kahit winter, kaya niyang may pausbungin dyan. Si Lord ay hindi basta-basta protector. Kagaya nung Friday. Matindi. Kami ay busy. Nag-Christmas party ang youth sa baba. Maya-maya may lumapit sa akin. Gumigilid ang luha. Sabi, grabe pastor. Damang-dama namin yung impact. Pero pagtingin namin sa sasakyan, walang gas-gas. Lalong nare-reveal, si Lord hindi basta-basta protector. Grabe mag-ingat si Lord. Amen. Si Lord lalong magpapakilala sa bawat isa kung anong pangangailangan mo. Higit lalong magpapakilala si Lord sa'yo. Amen. Joel 2 verse 27. Then you will know that I am among my people Israel. Or we can say, then you will know that I am among JA1 Sherwood Park. Or we can say, si Lord kasama ng JA1 Sherwood Park. Amen. Then you will know that I am among my people Israel, that I am the Lord God, and there is no other. Never again will my people be disgraced. Hindi basta restoration ang gagawin ni Lord. Hindi basta refreshment ang gagawin ni Lord sa'yo. Ang gusto ni Lord, kapag na-encounter mo siya, lalo niyang i-reveal kung sino siya sa buhay mo. Sabihin mo ng pangangailangan mo, name it, kahit mahaba pa yung listahan, kasi yung iba nahihiya na. Sabi pa nung iba, Pastor, nakakaya na magsabi kay Lord, kasi sobrang daming humihingi kay Lord, baka hindi na ako naririnig ni Lord. Si Lord, hindi limited si Lord. Kahit tayong lahat dito, sabay-sabay na humingi kay Lord,
rinig tayong lahat ni Lord. Lalong magpapakilala si Lord sa buhay ng bawat isa. Ma-excite tayo lagi. Lagi tayong magkaroon ng fire, ng passion, just to see and know Jesus more and more. Ang pagkilala kay Lord hindi natatapos sa linggo. Kaya tayo may life group, kaya tayo may prayer works, kaya meron tayong mga events. Yung Christmas party, hindi lang naman yung basta Christmas party. I believe next week, another move ni Lord. Ang gagawin niya dun eh. Bakit? Book of Lamentations, every day, may bago si Lord. Amen. Tingnan mo nga yung katabi mo. Every Sunday, may tanong po ako, sawa na kayo sa katabi niyo? Magkaaminan, sawa na kayo sa katabi niyo? Ayaw umamin. Baka matulog sa sopa. Let me tell you this. Sa tao, pwedeng paulit-ulit. Pero kay Lord, hindi siya umuulit. Yung pinaranas si Lord na bago, hindi niya uulitin yan. May bago ulit na ipaparanas si Lord. Ganun nagpapakilala si Lord. Amen? Gusto lalo ni Lord magpakilala sa'yo. Amen? Not according to your wants, not according to your preference, but according to how God wants to reveal Himself to you. Church, wag laging, Lord, gusto ko to. Ipag-pray naman natin, Lord, kung anong gusto mo. Amen? Doon marirestore ka. Wag laging, Lord, ito ang kailangan ko. Sa tingin mo, yan ang kailangan mo. Anong tingin ni Lord? Amen? Kapag na-realize natin yon, wow, lalo nating makikita yung revelation ni Lord sa buhay natin. Amen? Can I ask the worship team po? Diyan sa 7 yan, hindi naman natin yan basta-basta mararanasan eh. Not unless nakikooperate tayo sa Panginoon. Not unless nagkaroon din tayo ng desire, Lord, i-restore mo naman ako. Lord, gusto ko ng desire na hindi kita makalimutan. Lord, gusto ko ng desire na lalo ka mag-reveal sa akin. Kaya ito po ang ating challenge for tonight. Habang ikaw ay nire-refresh ni Lord, habang ikaw ay nire-restore ni Lord, ito ang ating role sa restoration ng Panginoon. Ready na ba kayo? Ready na kayo? Our role in God's restoration. 3 lang po ito. Our role in God's restoration. Number 1, church, remain faithful. Manatiling tapat. Kahit may hinihintay, kahit may pinagtatagumpayan, remain faithful. Bakit? Isaiah 60 verse 22. Sabi ni Lord, at the right time, I, the Lord, will make it happen. Hindi porke hindi pa dumadating, hindi mangyayari. Not because it's not happening, it's not arriving. Pwedeng inihahanda ka lang ni Lord. What if sa isang prayer mo na lang, andyan na. Isang taas na lang ng kamay mo, andyan na. Isang luhod mo na lang, andyan na. Isang worship mo na lang, andyan na. Tapos bigla ka sumuko. Remain faithful. Alam ni Lord kung kailan. Alam ni Lord kung paano. Alam ni Lord kung saan. Our role in God's restoration is this. Manatili tayong faithful kay Lord. Amen. Alam ni Lord. Alam ni Lord. Alam ni Lord. Alam ni Lord. Kita ni Lord ang kailangan mo. Kita ni Lord ang iniiyak mo. Kita ni Lord. Marirestore ka kapag ikaw ay lalong naging tapat sa Panginoon. Number 2. Remove your doubt. Huwag na magkaroon ng doubt. May ginawa na si Lord, ngayon ka pa ba mangangamba? Ngayon ka pa ba manghihina? Ngayon ka pa magkaka-doubt? Ngayon ka pa magkakaroon ng tanong, Lord, ay hindi ko na alam O kung hindi mo na alam, ibigay mo kay Lord. Kung hindi mo alam kung paano sasagutin, huwag mo sagutin, hayaan mo si Lord ang sumagot. Kung hindi mo alam kung paano ayusin, huwag mo ayusin. Kay Lord mo ipaayos. Kung hindi mo alam kung paano mag-reconcile, huwag mong pilitin, hayaan mo si Lord ang mag-reconcile. Laging ilapit kay Lord, tanggalin mo ang iyong doubt. Tanggalin mo na si Lord tanggalin mo yung doubt mo na baka naman hindi gumaling, baka naman hindi pagpalain, baka naman hindi dumating.
nag-doubt ka na, ilaban mo sa panalangin. Ilaban mo sa pag-worship. Ilaban mo, ipakita mo kay Lord, Lord, hindi ako nawawala ng tiwala sa'yo. Lord, hindi ako nawawalan ng pag-asa sa'yo. Lord, hindi ako nawawalan ng pananampalataya sa'yo. Ilaban mo sa worship mo. Ilaban mo kaya kapag sinabing lumundag ka, Lord, gusto ko nito. Lord, alam ko may gagawin ka. Kapag sinabing pumalakpak ka as if andyan na yung pinagpe-pray mo. Kapag sumigaw ka na as if andyan na yung answered prayer mo, huwag mawawala ng pag-asa sa Panginoon. Huwag mawawala ng hope sa Lord. 1 Corinthians 2 verse 9. This is what the scripture means when they say, J1 Sherwood Park, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Walang makaka-imagine ang gagawin pa ni Lord sa iyo. Bakit? Matindi kasi yun eh. Walang makaka-imagine kung kailan, kung paano, kung ano ang dadating. Bakit? No eyes have seen, no ears have heard, no mind has ever imagined the things that He prepares for those who love Him. Remove your doubt. Kahit may problema, faithful. Kahit may sitwasyon, mag-worship. Kahit kulang ang bulsa, itataas ang kamay. Kahit patapos ng taon, 12 months ka naghintay, I don't know what you are waiting for, but let me tell you this, tanggalin mo na ang doubt mo, baka kasi isang taas na lang ng kamay mo, sasaluhin mo na. Sasaluhin mo na, remove your doubt, remove your doubt, remove your doubt. Number 3. And last, be moldable. Huwag ilaban ang gusto mo, ang ilaban mo yung gusto ni Lord sa'yo. Kaya nga inalis ni Lord. Kaya nga pinaranas ni Lord kasi may tinuturo si Lord sa'yo. Kaya nga inalaw ni Lord yung sitwasyon yung kasi may binubuo si Lord sa'yo. Kaya nga ang gusto ni Lord ay makita mo na mas maganda lagi yung Kanya, hindi yung atin. Amen? Kailangan tayong moldable. Huwag tayong mag-retaliate sa kung ano binababa ni Lord. Mag-cooperate na tayo, church. 2026 na, sino excited? Ikaw at ako kasama sa magandang gagawin ni Lord. Makikooperate na tayo kay Lord. Amen? Huwag ka nang umayaw kung tinawag ka sa ganito. Marami nagsasabi, Pastor, gusto kong magtamburin. Tutuhanin mo. Pastor, gusto kong maglingkod. Gawan mo ng paraan. Pastor, gusto ko lumalim ng relasyon sa Panginoon. Ipilit mo. Be moldable. Be moldable. Okay? John 16 verse 20. I tell you the truth. You will weep and mourn over what is going to happen to me. But the world will rejoice. You will grieve, but your grief will suddenly turn to wonderful joy. Si Lord hindi lang siya basta napako. Si Lord napako para lahat na nagpapabigat sa iyo, i-absorb niya. Si Lord hindi lang niya basta inalay ang kanyang buhay sa cross. Jesus Christ has given His life to the cross. He, being a God, who is being crucified sa cross, binayaran niya lahat ng kahinaan mo, binayaran niya lahat ng kawalan mo, binayaran ni Lord lahat. For you to turn your grief into wonderful joy. Sino may gusto nun? That the Lord will turn your grief into wonderful joy. Tama na ang iyak na malungkot. This time, iiyak ka kasi answered prayer ka na. Tama na ang paghina kasi hindi mo nakikita ang ginagawa ni Lord. Luluhod ka ngayon kasi matatanggap mo na ang matagal mong iniintay sa presence ni Lord. Amen? Church, sumang-ayon ka sa salita ni Lord. Gustuhin mo ang gusto ni Lord sa iyo. Ganito na ang prayer pagpasok ng 2026. Lord, hindi na yung gusto ko, kundi ang gusto mo. Lord, hindi na yung pangarap ko, kundi yung pangarap mo. Bakit? Maganda ang pangako ni Lord sa bawat isa. Higit sa kaya nating isipin. Higit sa kaya nating alalahanin. Church, let's all stand. Hindi ko alam kung anong i-restore sa iyo ni Lord.
Hindi ko alam kung anong gusto mong i-refresh siya, Lord. I-refresh ni Lord sa'yo. Hindi ko alam. Pero ito po ang alam ko. Si Lord ay ating Ama. He is a Father to us. And He, being our Father, we are His children. Gaya ng paghingi ng anak sa Ama, tayo maging anak sa Lord. Pwedeng humingi sa Lord. Pwede magsabi ng kahinaan kay Lord, pwede. Magkwento kay Lord, pwede. Gusto niya yung nagkwekwento ka. Gusto niya yung open ka sa Kanya. Gusto ni Lord, i-restore ka. Gusto ni Lord manggaling sa'yo kung anong gusto mong maranasan. This time, walang pansinan. Use this moment. Use this moment. Just close your eyes. And start talking to God. Sabihin mo ngayon kay Lord kung anong gusto mong i-restore ni Lord. Sabihin mo kay Lord, Lord, gusto kong ma-restore yung joy ko. Lord, gusto kong ma-restore yung pananampalataya ko. Lord, gusto kong ma-restore yung finances ko. Lord, gusto kong ma-restore yung apoy ko. Lord, gusto kong ma-restore yung pamilya ko. Gusto kong ma-restore, Lord, ang mga anak ko. Lord, gusto kong ma-restore. At trabaho ko, gusto ko, Lord, ma-restore. Ang ministry, gusto kong ma-restore, Lord God. Ang aming buong pinagtatagumpayan, Lord, gusto kong makaranas ng restoration ngayon. Sabihin mo kay Lord, ikwento mo, gusto yan ni Lord. Gusto yan ni Lord. Na ikaw ay nagpapakanak sa Kanya. Gusto yan ni Lord. Gusto yan ni Lord. Sabihin mo, nakikinig si Lord. Nakikinig si Lord. Nakikinig si Lord. Thank you, Lord. Lord, we pray that here in J1 Sherwood Park, there will be a great restoration. Higit sa aming inaasahan ang i-restore mo. Lahat ng ninakaw ng kaaway, ibabalik ni Lord with the miracle of multiplication. Lahat ng inalis, lahat ng tinanggal, papalitan ni Lord ng mas matindi. Lahat ng inalis ni Lord sa'yo, let me tell you this, may best na ibababa sa'yo ngayon. Ngayon nakapagsabi ka na kay Lord, get ready. Get ready, may ibababa si Lord, may i-restore si Lord. And ask the Lord restore. Ask the Lord refresh you. Church, ibigay natin ang best worship sa Lord. Ibigay natin yung best place na deserve niya. Come on, let's all stand and let's worship Him. Oh, Jesus! Come on! Yes, Lord! Be restored! Be restored! Nire-restore ka ni Lord! Nire-restore ka ni Lord! Oh! Come on, worship! Worship the King of Kings! The Lord of Lords! Oh!
Church, look at me. Look at me. Ano ang nawala sa'yo? I-restore ni Lord ngayon. I-restore ni Lord ngayon. Tanggapin mo na. Nire-restore ni Lord ang lakas mo, nire-restore ni Lord ang faith mo, nire-restore ni Lord ang ninakaw sa'yo ng kaaway with great miracle of multiplication. Receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Tanggapin mo na. Nire-restore ka na ni Lord. Nire-refresh ka na ni Lord. Nire-refresh ka na ni Lord for the last time. Let's worship the Lord. Lord, we believe bago kami makatawid ng 2026, great restoration ang ipaparanas mo sa iyong mga anak. Wala kang lingkod na ipapahiya. There will be no shame to your children. Your children will never be put in disgrace. Lord, I declare that here in JA1 Sherwood Park, no eyes have seen, no ears have heard, no minds have ever imagined ang i-restore ni Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Lord, we receive in Jesus' name. And Lord, just give you back all the praises, honor, adoration, thanksgiving. We love you, we praise you. This we pray in Jesus' name. Amen, amen. Humanap ka na sa sabihan. I-restore ka na ni Lord. I-restore ka na ni Lord.